Every community has a story. Some stories are written in history books. Others are remembered through old photographs, familiar streets, and the voices of the people who have lived through generations of change. Time continues to shape every place. New buildings rise, roads expand, and communities grow. Yet, beneath these changes lies a history that continues to define who we are. Today, our journey brings us to Capitan Moy of Marikina City, or Marikina, meaning fair or beautiful in Tagalog, where lies the community of Capitan Moy of Marikina City. A 200-year-old historic bahay na bato built around 1780, a community named after Don Laureano Guevara, also known as Capitan Moy, the father of the Philippine shoe industry, who disassembled a pair of imported shoes to study how they were made, taught the craft to townspeople, and produced his very first shoe. Then later founded the local shoemaking industry in 1887. Today, approved by the local government, his house became the central landmark of Marikina. Good day! Welcome to our documentary, exploring the history and culture of Cap Moy, Marikina City. I'm Von Daniel F. Mono, And I'm Isanay A. Francisco. and we are your interviewers for today's exhibition. Every community has its own identity shaped by its past, preserved through the people who continue to live here. Today, we're not simply visiting a place. We are listening to its stories. Through conversations with longtime residents and knowledgeable members of the community, we hope to understand how this place began, how it earned its name, and how its traditions continue to influence the lives of its people. Let's begin! Maraming salamat po sa oras ninyo. So, bago po tayo magsimula, may mga questions lang po tayo. So, ano pong full name po natin? Catalina Initan. So, Ilan taon na po kayo? 62. so gender niyo po is female po, no? Ah. So, ilang taon na po ba kayo dito sa community na servisyo po? 10 taon. So, yung ano pong current or past occupation niyo po? Like, trabaho po? Labandera. Labandera po. Tapos ngayon Ngayon po, street sweeper. dito. So, gano'n na po kayo tagal dito and ano po yung pinaka like tumatak po sa inyong experience sa Manila? Pagwawalis? Or lumalakas naman po kayo na. Oo. Siyempre. Kasi pag nasa bahay ako, para ako magkakasakit. Wala akong ginagawa. So, Ano po yung mga pinakamalalaking pagbabago na iyong napansin sa lugar na ito? Ito sa paglipas ng taon. Luminis ang Marikina. so, kung okay lang po rin, may masishare ka po bang story na historical event na nangyari po sa Marikina na dapat malaman po ng iba? Nangyari. Opo. Kumpara sa inyo lang. Yung mga masasamang loob na puhuli nila, ayun, nasosolve nila yung problema. So, napunta naman po sa mabuti, no, Nay? Oo. So, ano pong sa tingin yung importante po na na-preserve po dito sa history and culture tsaka identity po? Like, pinaka-importante po. Pinaka-importante. There po. Ayun, maging masipag. Maging mabuti. Yun lang.
Ano naman po yung last na po to, ano po yung message nyo para sa mga new generation, sa mga kabataan po na katulad namin, para po ma-preserve yung culture, kalinisan ng paligid po? Ayun, pagsisikap, mag-aral ng mabuti para marating nyo yung mga pinapangarap nyo. Thank you, na. Thank you po. That's all po. Thank you Thank you po. Full name po natin. George Nang Nang po. NG. NG po. So, may lahi po ba kayo? Like, Chinese po, gano'n? May lahi si tatay. Chinoy ako, Chinoy. Chinoy. So, ilang taon na po si tatay? Ha? Ilang taon na po? Matanda na ako. Hindi po. Senior golden age na ako Golden age na po. So, to be specific lang po tayo. Ilang taon na po tayo? 80 na. Eh, di ba? Bata po si tatay. So, ilang taon na po kayo nakatira dito sa Marikina po? Dito, Opo. since 1970. 1970 po, no? So, ano po yung, since sabi niyo po kanina, is retire na po kayo, ano pong past, po natin, occupation po? Visual artist. Visual artist po tayo. Painter. Tapos, I used to teach at College of the Holy Spirit. So, where po Sa located? Piati. Where po located ng mga school na to, tayo? Sa Mendiola, Mendiola lang po. yung sumunod sa Sambeda. Taga dun lang din po kami, tay. Ganun ba? Great coincidence po, no? So, sa pagiging visual artist po, ano po yung mga like natutunan po nating aral, kung masaya po ba ginagawa natin para sa inyo po, tay? Kung sa artist, masaya. Pero actually, hindi masaya eh. Bakit naman? Ha? Bakit? You have to endure the endurance eh. Di ba yung painting matagal? Tagal po. Pero Tsaga yung po. hilig mo, hindi na feeling na tinitaste mo lang. Tsaga lang po talaga, tay, no? So, kung ilang taon na po kayo sa Marikina, tay? Since 1970. Abang na po, tay. So, throughout the years po, tay, ano po yung like pinaka tumatak pong experience po sa inyo sa Marikina po? Sa Marikina, Yes po. hindi ako masyado na feel. I used to travel eh. You're more on traveling po, tay. When I live in Marikina, I went to Tawi-Tawi, tsaka Holo. Tapos yung taong late 80, na punta ako sa Batanes. From pinaka-north to the south. I've been to Holo, Tawi-Tawi, Babang Island. So, tay, kahit ano lang po, tay, brief lang po, experience po na ano nyo sa Marikina is wala po? Or meron naman? Wala akong masyado na experience sa Marikina na significant eh. As ano po tayo, as a student po, ano pong na-experience po natin sa Marikina? Dito po ba kayo nag-aaral, tay? Sa Marikina po? Hindi. Ay, sama po ako eh. High school. Mapuwa po. Tapos college, UE. University of the East po tayo, no? UE sa UERM UERM. sa Santa Mesa. So, Doon ako na fine arts. sa history po ng Marikina is meron po ba? Wala akong masyado alam ka. Alam mo, history ito. Ito ang una na gawa ng sapatos eh. Ito. Ito. Sige po. Baka po may alam. history. Ano pong like, baka may ano po kayo, brief na Ang naalala alam po? ko, ang nagturo ng shoemaking, Chinese dito eh. Chinese na. Dinala po yung tradition po nila dito, no? Oo, Chinese na tayo ng shoe industry sa yung mga Spanish panahon. Yung Chinese na gumagawa ng sapatos. Start po saya sa pinakauna. Pwede po malaman ano pong full name. Ako si Pens, Police Executive Master Sergeant Roderick Arcinian, Ilang taon na po? 55. Ilang years na po kayo nakatira dito sa Marikina? 86, I'm learning 86. Ilang taon na po.
experience. Tapos current occupation niyo po, syempre po nakita naman po, police sir. Sir. Tapos, ano pong relationship niyo po dito sa Marikina? Ba't dito po kayo nakatira din? Wala, hindi. Nakabili lang yung parents ko dyan ng lupa sa Concepcion. Before, taga Maynila ako eh. Bagal lang. Tondo. Ngayon, lumipat kami dyan. So, since nandito po kayo nakatira na sa Marikina ng matagal, ano po yung mga unforgettable po na nangyari dito sa Marikina na parang masasabi mo po na historical po siya gano'n. Katulad nga po nung binanggit nyo kanina sa Ondoy. Tsaka yung naging city na yung Marikina, siguro na yung panahon ni Pilet, 1996 yun. Pwede pong Kasi story po before, about under ng Rizal tong Marikina. ano po, parang pwede po mag-share po kayo ng experience nyo dun po sa Ondoy. Ondoy? Hindi nga, sa bahay lang kami noon, unti-unting tumataas yung tubig. Pero di sa amin, medyo mataas pa. Kaya yung Ondoy, yung panahon na yun, hanggang tuhod lang namin sa loob ng bahay. Diba, doon sa ibang lugar dyan, ibang barangay, talagang second floor. Sa amin din naman. Pero ngayon, wala naman. About naman po sa history po ng sapatos, may alam po ba kayo ganun? Tapos yun, nang wala akong yung gano'n. Ayun lang, si Kapmoy lang ang parang founder ng mga Sapatos. gumagawa ng sapatos dito sa Marikina. Ayun, kung pupunta kayo dun sa kabilang merong tawag dun sa ganun. Parang signage, babasahin nyo lang yun, maalala. Ito lang, along Gator Gun. Yun din yung unang gawaan ng sapatos, yung cup mo yun. Ano pong full name po natin? Ako ay si Romel Santiago Eustaquio Santiago, lihitin mong taga Marikina. Yun. So, ilang taon na po tayo? Ako, pagka taon ng pag-uusapan, teka lang. Hindi, ako isang 55 years old. 5 years old. So, gender po natin is male naman po, no? So, ilang taon na po kayo naninirahan dito po sa Marikina? Since birth. Since birth? Kaya mo tinawag na lihitin mo, simula nung pagkabata at pagkasanggol, dito na ako So, lumaki. ilang Wala years? akong probinsya. Apo. Ilang years po yun? 55 years. Grabe. Simula nung pagpaka-anak. Ayan. So, ano po ang ating kasalukuyan or past na trabaho po? Ako po ay isang professional singer. Actually, hindi po ito ang aking tunay na trabaho. Ako po isang professional singer. Makikita niyo po yan sa YouTube, Romel Santiago. Kalkalin niyo po, nandun ako. Kaya yun po ang totoong trabaho. So, ang kasalukuyan po nating trabaho ngayon? Ngayon, ako po ang nag-handle ng parking dito sa simbahan, namamahala ditong kapaligiran ng buong simbahan. So, ito na po ang mga real questions po. So, ano po talaga yung ano po ang pinaka tumatak pong experience po na dito po sa Marikina po? Ano po ang pinaka tumatak sa inyo? Para sa akin, ang tumatak ay siyempre, ang Marikina ay naging shoe capital of the Philippines. Bago iyan naging shoe capital of the Philippines, maraming lugar na gustong kunin ng pagiging shoe capital of the Philippines, pero iginawa dyan sa Marikina. Dahil dito ang unang gumawa ng sapatos sa Marikina ay dito nakatira sa Marikina. Which is si Don Laureano Guevara. Yan ang unang gumawa ng isang pares na sapatos na dinala sa ibang bansa. thank you po. So, ano po ang napansin niyo pong biggest changes po dito po sa Marikina throughout the years po? Sa Marikina, malaki ang pinagbago. Unang-una, siyempre yung populasyon, tapos yung cleanliness. Isa ngayon ang Marikina sa pinakamalinis na lugar sa buong Metro Manila. Malaki ang pinagbago niya dahil sa mga dumang mga administrasyon na naupo bilang mayor ay pinilit na pagandahin talaga ang Marikina, in-upgrade ang Marikina hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyang may nanunungkulan sa pamahalaan. Okay. So, ano po?
may masishare po ba kayong story na or historical event po na dapat po malaman ng karamihan about po sa Marikina po? Historical event ay ang Marikina lang ay siyempre naging shoe capital of the Philippines. So noon pangkaraniwan lamang ang Marikina. So parang isang baryo lang na masasabing baryo lang ng Marikina. Parang isang, nung unang panahon kasi hindi pa ganito ang sibilisasyon. Wala itong mga pader, itong simbahan. Pero ang pagkakatayo na ng Kapitan Moy na yan, yung bahay na yan, itong simbahan na to, at yung Shoe Museum, ay gano'n na talaga. Hindi na bago, pero na-improve at napaganda ng pamahalaan. Okay po. Yeah. So, bakit sa tingin nyo po is important po na ma-preserve po natin ang identity, culture, and ang history po ng Marikina? Siyempre, kailangan i-preserve yan dahil isa sa katangian ng isang bayan o syudad ang ganung merong kang napupunta ng mga turista. Isa yun. At saka pagka sinabing Marikina, ang mga turista at mga gustong pumunta rito ay nag-aatubili na pumunta para makita ang lugar. Tourist attraction po talaga siya, no? Tama. So, baka po, last question na po. So, baka po may message po kayo sa mga mga younger generation po katulad naming mga Gen Z po and sa mga susunod pong henerasyon na ano po ba ang dapat ang importante po sa pagre-preserve po ng Marikina po and sa our culture and tradition po? Ang pinaka-importante ay siyempre yung ang isang lugar na na-preserve na tulad ng mga bahay na ganyan ay kahanga-hanga sa isang syudad dahil bibihira yung nagkakaroon na merong mga tourist spot. Wala na yung iba. Ito na lang Marikina, ito na natin ng tourist spot na talagang nangyari sa pinagdaan unang panahon, kapanahonan ng mga Kastila na ang andyan ng eskwelahan, dating naging paaralan yan, yung bahay ni Don Laureano Guevara, yan ay Kapitan Moy Elementary School, dyan ako nagtapos. Pero itong kiskisan, dating kiskisan ng Palay nung panahon ng Kastila, ay ngayon ay naging Shoe Museum na pinupuntahan ng karamihan. Kahit na hindi lang dito sa kalapit baryo, sa probinsya, at hanggang sa ibang bansa, pinapupuntahan at dinadalaw ng mga dayuhan ang lugar na yan. Ayan. So, kung para sa inyo, Tay, ano po ba talaga ang dapat ipagmalaki po sa Marikina po? Siyempre, kung kayo po magmamalaki. Para sa akin, pagmamalaki, ako isang Marikenyo. Ang isang Marikenyo ay magalang, yung matatalino, tahimik, at saka ayaw ng mga gulo. Pagka sinabing Marikenyo, pagka talagang pinagmamalaki ng kahit saan. So, thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po. Tayo? Sana makatulong din po yung paapyaw na Yes po. mga Sobra-sobra nga po. Thank you po. thank you very much. Every memory adds another piece to the story of this community. Some have lived here their entire lives. Others have inherited stories from parents and grandparents who witnessed the beginnings of this place. Together, these stories preserve a history that can't be found in documents alone. Communities are shaped not only by time, but by the people who continue to preserve their identity. This history lives in every landmark, every familiar street, and every story passed from one generation to another. While traditions connect the past to the present, communities also continue to grow. Every generation witnesses changes that shape the future while carrying forward the legacy of those who came before them. A community is more than the place we see. It is the memories carried by its people, the traditions that continue to unite them, and the history that reminds every generation where they came from. As time moves forward, communities will continue to change, but their identity can endure through the stories that are remembered and shared.
Thank you for joining us on this journey through the history and culture of Capitan Moy of Marikina City. And this marks our documentary. Thank you for watching.